ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, my galap bayong adlaw ka na tanan. Oh, welcome din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kaban ni Armando Finiquito, my galap. Yes, kagahapon, my galap na. Nahimo kong co-host, no? Sa programa My Benedicto Live. Ay, char lang. Kung ano ito di, Ronda Ahensya di ay na perlahi, pinasahi, my galap. Kaya mura po podcast, my galap. Ano? So, anyways, my galap. Doon, lingo ka itong mga interns, my galap. Kagahapon, final day mo nila karon mga higala silang internship. So kagahapon, amo silang gi-interview mga higala, no? Bro, kuya kasi lalong sila mga higala, mga bata, no? Lalong gi sa mga bata, mga higala. Pero anyways, bitaw mga higala, ay kasagaran bisa mga bright mga higala. Wala mo nagakwan, no? Well, lalanggi certain level of aggression siguro mga higala, certain level of kanang kuano pag-araw siguro sa mga kabataan unan mga higala mo usahay mo kuan sa tugingon ni kuan kagahapon ni Carlos, no, nga na certain level of kaning kuan baka ng extremism mga higala bano nga mo lagi ubang bata nga madalag yun, no, madalag yun sa ilang emosyon, no. It's because they are very they are very passionate, no, on that kuan, no. Sometimes madala sila, no, masama na mga nasa kuano. I don't think naman, no, ang activism is bad, but sometimes people, no, who are joining this kuano, sometimes may higala maaraw sila mo nga muyesa sila nga mugunit og armas mga higala, no, grabe. So well, siguro before, no, I joined this group mga higala, no, when I was still in college mga higala. Pero ang panakwato isang drive na ko ato good, no, siguro di lang gid ko siguro yung anak ka privilege atong panahon ng mga higala, no, nga to have the luxury of kaning resources, no, nga ultimo pamasahe na ako apang
problemahon kada adlaw, no? May nalang yun na ako yung mga igsuon, mga igalo doon, na sila yung mga kanya-kanyang pamilya, no? Ako yung mga igsuon, mga igala nga, nagatabang sa ko, ano nga, makakuan ko, although dili sila kuan, no? Kay dili na dapat priority na, pero still, they managed to give me some support, some, just like sa mga pamasahe, o kung pamasahe, importante sa kuha para makaadto og kuan, no? O na maghatag og kuan, kani food, no? So siguro mo when I joined this group before, murag mingon ko nga instead nga mo kuan na lang ko mo madto ko sila mga activities or other kuan. Mangita na lang kog laing mga kuan, mangita kog laing mga say tawag gani, laing mga pamaagi no nga makakwarta ko. O ana ra siguro mo siguro nga wala gyud ko na dala, no? Ato nga time, pero kung sa advocacy o sa kuan, sa passion, sa isa ka kuan, naapod ko. Well, kung ako ni kuan may ganun dili ko nagsugod, no? It's because katong, I think last Wednesday, no, niadto ang Kalinaw, Davao de Oro, mga igala dito sa mga nadakpan or na-capture ng mga membro sa kuan, no, SMRC, no, Southern Mindanao Regional Committee, mga igala dito sa Bonawan, Agusan del Sur, mga igala na Agusan Municipal Police Station, kung asa nakapiit tong 8 ka buwan na dakpan, no, pangunahan kasi ganito to si Charis Banyes, moto siya na nadakpan sila dito, tapos ilang giduaw, no. And according to kuano, I think si Jam Sanguino, mga igala, no. Si Jam Sanguino ang nakuha, no. Na I think siya ang kuan, ang Kalinaw Kalinaw Davao de Oro, no. Nga or part siya sa Kalinaw Southern Mindanao, mga igala, no. Yang gikuan dito, no, during sa media interview dito, no. Nga kanang mga rights groups or mga kuan, no, iyang gidebunk, no, sa media interview dito, no, nga dili wala sige sila ingon daw ng mga researcher, mga mag-uuma, pero never nila gibanggit daw sa progresibong grupo nga NPA to nadakpan. Uy, mo lagi, well, anad naman tanak kung nga na ilahang pero hindi ginaingon, no. So well, minahon lang nato, mga igala, no, ang pahayag ni Jam Sanguino, mga igala, no, sa Kalinaw Southern Mindanao, mga igala. Minahon na to. Jump sa participation sa Kalinaw Davao de Oro karon, ini ko sa mga pamilya. Well, syempre ang among organization, Kalinaw Davao de Oro, sa organization sa mga former rebels, takip na ang mga dating mga muscle ang sa among pagkadungog na ay taga Davao de Oro nga abil sa katong ibansagan nga Agusan. Amo da yung dali-dali nga gisumpayan ng ilang pamilya, makumusta ang ilang kanita. O among nasayran nga naay katong particular kay Ronnie Gloria, si Aka Rain, mga almost 8 years na sila nakita. Among among grupo isip pighatag og services ug mga programa para sa kayuhan sa mga former rebels. Nag-organize among grupo og jail visit uban ang pamilya para mag-reconcile, mag-reconnect o mabisita nila ang mahal sa Pinoy na nasun sa Kristo. Namin nakita ang kapanawagan sa progressive groups supporting sa panawagan ng buhian kung walo ka po na. Kasi mo reaction mga kanito ba? Well, kana nga mga linya daw scripted na siya. Halos tanan ng mga NPE nga gipailang mga mag-uma, NPE nga gipailang nga researcher, NPE nga gipailang nga organizer, NPE nga taga human rights, no. Ang kanunay panawagan nila buhian, kulayain. No, ang subarog na mo din na atoon pahuron ang proseso sa balaod. No, kay una nasa kaso nga giatubang. So dili man na basta-basta nga mabuhi ang pagbigayon. Wag yun na sa due process of law. Sa among grupo, as much as we want to sympathize na sa among mga kauban kay suod pud na mga kauban sila Ray, sila Laloy, among tahuron ang proseso sa balaod. Dumunta ang ilahang grupo kay sila nagalegal man ka sila, ilang mga legal sila. Ilang respetuhan ang legal process sa atong balaod. Ikaw maka-attest niya kani sila dili mag-uma, dili researcher, kung dili mga hardcore nga nasa sulod.
Nahimuot ko basa sa statement sa karapatan SMR ko, nagpagawas kong sig ng anak bayan SMR. Kaya ilang ginatling na individuals, walay mention nga NPA, walay mention nga Armado, mga human rights defenders ni mga walo nga nasa sulod, amo ang ginapahimaka. No? Kay kani sila walo, mga full-time NPA armed combatants din sila. Armadong manggugubat din sila sa Si Ray, ako ang dating deputy platoon leader sa Guerrilla Front 20. Dati na siya sa Guerrilla Front 25. Kaya si Ronnie Gloria. Si Laloy, dati na siya na fighter, kanang number, element sa headquarters ko dito sa mga tigulang dito sa mga kadagpuan sa Southern Mindanao Regional Committee. Si Nikki, kani si Charis Bernadine Banez, dati ninyong kauban itong na kami sa legal. Siya ang anak bayan National Secretary General, ako ang anak bayan National Vice Chairperson for Mindanao. Anak bayan, buhay legal, pero kami that time, sa anak bayan, mga membro namin sa CPP and PNPR. So kami, mga dating mga kauban nila, makapamatuod din, dili lang ako, dili lang kami nga naadiri karon, mga 20 ni Kapin. Kung dili libuan, kapidaan kalibo nga mga former rebels, mga dating aktivista, mga dating masa, ang makapamatuod, na kani silang walo, mga full-time NPA sa Bukid. Dili na sila human rights defenders na. Dili na sila yanong mag-uuma o researcher o organizer lang. No? Kani sila mga full-time NPA din sila. Doon natin mga allegations so, kung nasakitan ng mga napangdako based sa inyong interview sa ila. Wala, may nagbungat sa mukha, nagsulti nga na ay sa physical abuse or whatnot. Wala po'y nakasulti. Kay sa mga pabisita ganit, dako ilang kalipay nga naamin. Karon lipay kay ilang pamilya po, nagpasalamat yun sa mga nga naamin. Wala may mga gisulti nga na ay mga cases of physical abuse or even psychological abuse. No, wala yung ingon ana. Kaya ako sayod po ni, labi na permitted ay media din mo anhin na ako'y mga napoy taga karapatan usahay mo bisita diri. So ako confident ko nga to ang PNP at ang armed forces na sila ay pagkamot gid pagtakod, pagrespeto, pag-recognize sa human rights labi na sa mga dinakpan ng mga naa sa kasan. Ikaw nga nanakaron nagaliw pa uban nato gobyerno suporta sa kalihok ang pagkalinaw kasi panawagan nimo sa mga comrades nimo sa una. Mga comrades ako sa una, kami gibansagan naming trader sa kalihukan. Dawat na mo na, no? Pero sila kauban gyapon namo among tanaw sa ilaha. Kaya amo ang ginapaningkamutan karon, amo ang kalihukan karon para gyapon sa katawhan, para gyapon sa masa, para sa among gipakibisugan nga pagkaangay-angay, katungod sa mga mag-uuma, sa mga lumad, sa mga estudyante, sa mga kababaihan, sa LGBT, etc. Katawhan gyapon namo ang ginabitbit karon sa mga kausa. Pero ang kalahian na wala mi armado pakibisog. Kay para sa mua, tama na, husto na itong pila kakatuligan na nagsulod ni sa armadong kalihukan na wala may tabang, walay alibyo, walay kabaguhan na nahatag ni ini sa komunidad sa mga mag-uma o lumad. Ang nahatag lang sa kalihukan, sulod sa kapin 50 katuig, kagugot, kalisang, nadaot nga kaugmaon sa mga batanon, naguba nga mga pamilya, no, ug nagsakit nga mga kasing-kasing sa mga inahan ug amahan sa ilang mga anak na recruit sa NPA. Ang among gustong karon panawagan sa ilaha nga daghang dalan ang pag-alagad sa katawhan. No? Dili eksklusibo sa CPP-NP ang pag-serve. Bisan ka mo sa media, you're also serving the people. No, you're serving the interests of the Filipinos. Bisan wala may armas, di ba? Dili kinahanglan armadong pakibisog para iduso ang kabaguhan sa katiliban. It's proven for 50 years na ang armed struggle naghahatag lang dugang problema sa tuang katiliban. Munang among call to action yun, mahimot ang kabayan sa solusyon, dili mahimong dugang sa problema. So, mo ito mga igala no, ang pahayag di Jam Sanggino din ako mudugang kay pasigma ingon pala mga red tag ta. Pero bitaw dili na moto ang kuno klaro man. Klaro ang pahayag ni Jam Sanggino with regards ano si Jam mas nailhan na siya sa kalihukan isip kaamihan. Si kaamihan na siya no si Arian Ramos nailhan na siya as Commander Marikit. Karon si Marikit karon kay Marikit gid siya. So mo to mga igala. Anyways, mga igala, una ta mo ang ginatsonan nato sa Siron sa mga igala. Kumusta to security security status no sa tibuok Eastern Mindanao mga igala no kung sa gisakupan kay sa pipila ka mga portions sa Region 13 no
dira sa may Agusan o Surigao del Sur, del Norte, no? Tibok Davao Region, some parts of Sarangani Province, some parts of Northern Mindanao. Tama din, Northern Mindanao, apil pa na. Tiyan ID dito po sabot. No, muna mga ikalat, Caraga Region, Region 10, some parts sa Region 10, Region 11 mga higala, no? O some parts of Region 12, no? Some parts lang mga higala, no? Cotabato Province, Sarangani, some parts of Sarangani, o kining kuan, isa ka area diha sa kuan, Colombia, Sultan Kudarat. Mana ang area sa Eastern Mindanao Command. Anyways, mga higala, paminaw na ito mga higala, no? Ang update gikan sa Eastern Mindanao Command, pinagi silang spokesperson nga si Lieutenant Colonel Salvacion Evangelista. Paminaw na to. Ang atong Eastern Mindanao Command, labi na sa area sa Davao Region is still remains no ang atong insurgency free siya. And we are working on also sa mga remaining NPAs natin under the 4th Infantry Division. So ma'am, I just would like to give an update sa atong scoreboard. Starting from January 1 up to date, we have a total of 542 individuals who were captured, killed in action during operations, and surrendered or withdrew their support to the NPA. We have a total of 542 from January to this date. And a total of 254 firearms recovered and surrendered. Also, ma'am, for the ICLIP beneficiaries natin, we have 3,934 individuals who benefited the ICLIP program of the government. And this is also supported by the local government units of where they were or saan sila naka-reside. And with the recent apprehensions of the 8 no, sa Agusan, if you are familiar with that, the Kalinaw former rebels is also working on with their families. Sa pagkakaroon, no, naa sila, they have their jail visit with the families of the Agusan 8, and we would like also to take this opportunity to ask our media to help us in propagating this awareness to the individuals. Again, their families is looking for them 8 years na silang wala nakita, and then very good na the apprehension na nahitabo sa ilaha is naging tulay na magkita sila pag-usap sa ilang matag pamilya. So we are just also awaiting sa result with their jail visit karong adlaw dito sa Bunawan Municipal Station. And sa remaining NPA vertical units nato, ma'am, currently there are 9. Then sa nahitabo sa area sa 10th ID katong last week na pagkahuli ni ining 8 ka individuals is mahimo na lang siya og 8 ka vertical units, NP units, which is all under the 4th Infantry Division. Also, ma'am, katong last week na atong pangutanan sa mga areas kung asa pa nato makaplagan or naapay mga presence sa atong CNTs. We have here saglit lang, mama. This is still under the North Central Mindanao and Northeastern Mindanao. Now, these are the municipalities under Agusan del Sur, which is in Sibagat and Prosperidad. We have Bukidnon in Basugong, Malitbog, and Cabanglasan. For Agusan del Norte, we have Cabadbaran and Butuan City. For Agusan del Sur, we have Cabongsuan, Lianga, and San Agustin. And for Surigao del Norte, we have Placer. Kung mapapansin po natin, these municipalities and cities, is ito yung mga places wherein dyan nangyayari yung ating mga recent encounters. And then as what we've emphasized sa mga previous nato na mga forum, that hopefully by the end of third quarter, we will be able to get all these remnants of the CMTs para as we shift to our external defense operations. So, mo ito mga higala, ang pahayag or update ni Lieutenant Colonel Salvacion Evangelista mga higala with regards sa ito ang security status sa tibok Eastern Mindanao Command. Apil na
ang Davao Region mga higala nga nagpabiling insurgency free karong panahon na no. So lahi na gyud Davao so unog karon mga higala no. Sa unang panahon mga higala, grabe ka ba ka mga NPA karon mga higala. Wala si NPA no. Sa 10th ID gani nga area gani kay wala na. Zero NPA na ang tibok 10th Infantry Division na area of responsibility. Anyways mga higala, balik kita man lang sa importante pahinumdum niya to si Biana. Balik kita mga higala din sa itong panagupan sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Feniquito mga higala. Yes mga higala na. I think kanus abato gahapon bata naghisgot atong about sa katong sanitation service no magsugod na karong sa ito magsugod July no. I don't know kung kano sa July basta July magsugod may gala. So natay mga pangutana no with regards ani sanitation. Actually may gala sanitation ang isa sa mga kuan nila is kanang dislodging no or kanang suyopon yung septic tank mga higala. Ayo magpasuyop mo og septic tank. Ayan na tong isa ka kwan kay natang diri sa ere. Pero mga higala. Usa may nasa septic tank mo na to. Pasuyop mo. Pasuyop mo. Pero basig lahi nga suyop pa ka mo ana ko kumato. Pasuyop mo. Bitaw mga higala. Mo na isa sa mga serbisyo nga ihatag karon sa tuang Davao City Water District no. So dili na ta tubig. So dapat mag-rename na ng Water District Davao City Water and Waste Treatment District. Waste ba? Double DC WWTD. Na waste treatment. Okay na naman tayo sa Laikwan or waste treatment service district ana. Dapat tawag ko na siya. Ayun na tong Davao City Water and Septic Tank Service dili na mao no. May mga tawanan ni. Mao na siya mga higala. Ang tawagan ni ang bagong serbisyo. So na yung mga pangutana, what if sa pagsugod nakapasuyop na no, nakapa-dislodge na silang septic tank kung si may tabo no, bayad pa paghihapon kay simula sa itong discussion gahapon tanang mga katong mga kliyente under sa service connection sa DCWD mubayad yun siya, pero agian na siya mga higala, agian sa mga lugar, mag-schedule na diya silang lugar, kung kanus so, agihan niya na ng mga kontra sa mga barangay nga ilang kanang suyupan, no? Mo na ang no? So, uban pa, no? Especially, ako katong concern na ako is about sa about sa kung unsa ba dapat ang standard septic tank nungutana pa ko kalimot ko ay di man day may water district di ay no ang pinakanindot banday nga kon di ay water service diri sa Davao day ako ang ganahan di mo ang connection pero problema magyapon ta kay basi what if no mo open sila sa mga non water district na mga water district na unsa ni na mga service connection kay dito may pabayaron, di ba? So anyways, may higala. Dito maglangan nato na paminawan no si Ma'am JC Duay Lungsod may higala ang spokesperson sa Davao City Water District may higala kauban si engineer kasi ganito si pangalan ni engineer gani mga kauban si engineer Janice Pastoriza mga higala no alang sa ubang mga tubag no sa pipila ka mga pangutana namo no sa maong service. Anyways, may gala, minaw na to sila. Ordinance naman ino, balaod, sa kailangan yun i-comply sa tanan. Okay. So, what if kung sa inyong schedule, nakapa-dislodge ng isa ka household? So, inyo pa ba siyang ma-charge atong monthly fee? Unsa ano yung pag-verify nga naka-dislodge na siya?
Okay, so first question, if bago lang nagpahabwa or in some cases, kano yung mga bago na subdivision, yan, natunong mo, nga naa mo sa first year of dislodging, chances are, di pa po yun napuno ang inyong septic tank. Ang ato ang rule is, you need to inform us nga, mo-waive sa mo sa dislodging for your schedule. We will take note of that. And we will also know because prior to the actual dislodging activity, mag-conduct man pugod mi og rapid assessment. So ma-verify yun pud na mo kung tinuod ba yun na wala pa'y sulod or bago pa nagpahabwa. Now, once we verify that, then amuan na siyang i-take note, na siya sa ato ang scheduling. You will still continue paying for the first set sa ato ang 5-year na dislodging cycle. Pero na lang kay pondo for the second na cycle. So ipasatisfy lang sa nato tong first 5 years, ma'am. Pondo na lang to nimo for the second year. Okay, ma'am? So again we will know because naatay rapid assessment na ginabuhat prior to the actual dislodging and when we roll out the schedule. Yes. Sige. Bien. Ay, rap. Uy. Nara. Maglingkod lang ako. May adlaw sa tanan nila binasa akong idol sa bata tapos sa Sir Books. Ma'am, kabalo ko nga nagpaigan mo sa testing and commissioning karon. Gawas niya na kanang 93%, ang kanang 7%. Unsa na lay kulang? Actually, the remaining, that 92%, the remaining 7+%, no, that includes katong ato ang testing, commissioning, and system proving. So, those are the remaining activities na lang. So, we need to conduct ato mga preliminary na dislodging, to ramping up para makita nato no ang capacity sa planta to operate. And once all of these are done, ma-ensure nato that all of the equipment, they're all running and the specification of the plant is katong compliant no sa tanan nato gina-require, saka pa nato siya i-accept and then we can conduct the full commissioning. So that's the target, the remaining activity sa katong 7%. Additional, ma'am. Ma'am, siyempre kini hugaw possible methane gas. Possible ba? Tinutap ka ng bata mga third-party inspectors para hindi siya dili mo parulong sa disgrasya. Assurance lang. Yes. Siyempre, when we operate the plant, appeal sa ito ang mga requirement no, ang katong ato ang mga safety protocol. So, knowing the nature of the operation, so not just tong mga disinfection ang ato ang ginatanaw, including po ang management sa kanina mga byproducts that may pose risk to the plant and immediate communities. Recently sa amin ba, percentage mga kahugaw sa palito. Or say, sa anong percent nga hugaw ang palito, kaya yan ang bigyan. That is somehow kanang medyo lisod na siya i-quantify din kasi we don't really have the exact figures. But what we're doing right now is we're trying to work back on our baseline. No, nang naatay ginabuhat karon na rapid assessment and we're planning to cover everything. So, but we have already finished how many barangays gani engineer sa initial na to na yes din. With yes, Dan, sorry. Tin pagdongingon. Yes, Dan. Can you cite the figures on compliance sa septic tank sa katong mga barangays na naka-rapid assessment ha? Dan, darito Dan.
Can you cite based lang sa katong nakandakan lang nato og rapid assessment? Pila to and pila ang level sa compliance? Hello, good afternoon. I am Engineer Janice K. Pastoriza, in charge of the planning, monitoring, and scheduling of accounts once we operate. So, as to question po, since July 2022, we have conducted rapid technical assessment survey. Ang composition po niyan is yung gender and development na mga questions like head of the household, and specific din po doon yung septic tank details. Unsa na materyales ang naa sa septic tank, naa ba siya access cover, manhole, or clean-out pipe. We also ask kung dislodging history, nakapahabwa na ba or not. Then we are evaluating the road condition, kung masudlan ba siya 10-wheeler truck, 6-wheeler truck, or footpath, alley, or skinita. So, as of present, meron na po kaming 21,600 na survey. And out of that number, mostly sa SCA 1, na belong yung 19 barangays sa District 2, about 87% po doon yung may functional na septic tank lang. Meron ba tayo dyan, no? Ay, wala. Okay. Sa 87% po na functional septic tank, meron pa po dyan na has pag yun na 67% lang po ang merong access cover. So meaning, hindi po lahat ng septic tank na meron is accessible. Yung iba po, naging tiles na, naging kwarto na, and all others, mga nakikita namin bakit hindi talaga namin sila madidislodge at hindi masasali sa schedule. So yun po ang some parameters. Additional question, sir? Since implement na kayo for this since kung to naman, start mo Jing, na napatay standard kung unsa ang dapat buhaton na septic tank? Yes. Actually, dili kami ang nag-set sa standard. Naagyoy katong giset ang ordinance na 3-chamber septic tank. So you can check the septic and sewerage ordinance sa Davao City. Naagyoy gi-set the specifications kung unsa ang standard na septic tank. So katong mga existing septic tanks karon dapat to sila usbon? Yes, actually, ani siya ang take sa city, no? Because we also have to be practical. Kasi sila naman ang naa sa enforcement side. Kay na-encounter gid na muna ng mga questions sa grassroots when we're conducting the rapid assessment and the barangayan. True enough, the subdivisions that were created prior to the ordinance, kasagaran ani 2 chambers lang. Bagurag yun ng katong nag 3 chambers na mga subdivision. They will total naman, you will be submitting the reports sa ang dislodging activity. Makita naman nato ng remarks na kung compliant ba, unsa ang klase na septic tank ang naa, etc. They will in the initial years karon wala pa, they will exercise some form of leniency kay dili po pwede na imuhang ipadali o construct kay mahal man siya. Ang pinaka-importante lang, I think mas stricto sila sa katong wala yung septic tank o kanang bottomless ang septic tank, which we will know because sa actual dislodging, pag mo-declare na siya, wala ko'y dislodge kay baguro na ko nagpahabwa. So, manggihapon ng lilion to verify. So kani ma'am no, kung tayo katong gingon ni engineer ganyan na tiles na ang mga CR nila o ilahang septic tank, kung saan to siya pag-dislodge? Yes, kana siya. That's the reason why as early as now we're doing the massive information campaign and napot tayo 1 month na notice kasi ang uban, ang actual yung suggestion is i-condemn na lang tong karaan nga na lukot na sa inyong balay, magbuhat na lang mo og bag-o sa gawas na accessible. Pero of course,
in terms of budget and space, dili man gud na feasible sa tanan. So we recommend na magbutang lang sila og katong access hole. Okay, so nya kato na lang ilang i-prepare. Pwede ra na nila ipabuhat og kanang plumber. Nya kato na lang pod ang ilahang itudlo panahon na kanang for dislodging na sila. But we will inform them na kung inato ang plastada, kailangan dito nila grabe o preparation sa labaw na ang access hole nila na sa sala, sa kusina. Kay musulod yun although we can assure that our equipment are kanang vacuum good, pero pag gawas ana di man gud nato na may iwasan nga na ay gamay na spill or talsik mo nang work around na lang yun ng access hole, si tagtig balay yun ang mo make sure nga afterwards iyaha yun ng hinluan. So kani mo gud no kay for example nalababoy na conduct na survey with regards sa ani nga inyong kwan og naging aware sila and unsa lang dapat buhaton? Yes, actually since 2023 pa may naga-barangay hopping. We started in District 2. Nagabarangayan ta forum together with us is the City Health Office and the City Legal, the EMB. Tapos, we organize the barangay officials, group leader, other community leaders, and mga residents, mga homeowners, mga homeowner na mga officers. And so far, nakaabot na taog 90 ka barangays. In fact, except sa Paquibato District, na-cover na nato ang Tibuok District 2 sa ato ang barangayan. And all of these are communicated katong ilahang readiness, how they can be ready individually and as a barangay. In fact, ato pong ginasuggestion ang mga barangay to come up with their protocols on their level pagpanahon na sa dislodging sa ilang tagsa-tagsa na purok, barangay or subdivision. Para pag once mag-notify ni sa ilaha, kabalo na po daan sa ang buhato no, sa mga homeowners, ang mga purok leader, etc. So, mga to mga katambayan, no? Ang tubag sa to ang mga personagi kan sa Davao City Water District pinagi sa spokesperson sa pagpangunan sa spokesperson nga si Ma'am JC Duaydonso ug ang iyang kauban na si Engineer Janice Pastoriza mga higala. So, kana siya nga mga mga higala no, kana nga mga actually dugay naman gud ta nagka-septage ordinance good din here. Di siya. Usa gitawagan na septage and sewerage ordinance pro kanang sewerage mga higala medyo lisod na karon mga higala no na nag-ingon dili na siya practical for this day mga higala nga mag-sewer kay bungkagon yun na no so wala sa yang gingon kagap sa tuniaging adlaw mga higala no nga ang sewerage mga higala gyud mo to mga katong katong mga sitawagan na katong mga waterways ba nga atong ginagian atong kung naabot mo ng Teenage Mutant Ninja Turtles. Narito nagkulong si Master Splinter. Kato mo to ang sewerage may higala which is hindi na siya practical. It's because sa pipe laying pa lang daan may higala dako kayo og dili man sa dako siguro wala problema ang budget. Pero dako kaayo nga oras ang ilaan ni mo na and then traffic nagitadaan gan nagareklamo nagaymo ng mga nagaginapang tukod gani no. Tapos kung mag-sewerage pa ta dinhi medyo madugay kitag samot. So that's why focus na lang ta diri sa kaning sa sanitation may sa septage kun asa atuang nga para masiguro nga dili mo leak dito sa tuang water system mga higala especially sa tuang mga aquifers ang mga hugaw sa tong septic tank. Una nga kinahanglan po nato na pag mubugat man ng septic tank nato mga higala mato na sa yuta. So mato na sa mga yuta mga higala syempre mukalat na siya dito hangtod sa mga sa sapa. So meaning mukuan ang ato ang kanang coliform bacteria ana. Fecal coliform. So kung mukuan nato na kinahanglan siya agapan. So kanilang mga higala no kay naiuban na nasa tawagan kanang
wala na walay CR, pagabot diri sa kuan dapat na CR, di ba nagay standard ganili dapat no. So una 2 chamber lang karon 3 chamber na dapat no. Pero dito sila mag-focus sa katong kuan sa katong mga besh sa katong walay septic tank pa. Nga mga unsa ni nga mga balay no. So daghan mga pangutana about ana mga ingana pero diha lang sa ta sa mga basic no. So siguro ato na isgutan mga ingana. Alright, mga ingana matay kung oras sa ngalan sa tibok pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao mga ingana. Ako inyo kauban Armando Finiquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas hangtod sunod ang usab. Daghang salamat og mayong adlaw kanatong tanan.